The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa araw na ito na mayroon naman tayong pagkakataon na magkasama at magkaroon ng time para sa salita ng ating Panginoong Hesus. At sa hapong ito, sa lahat ng ating tagapagpakinig at tagapagpanood, maligayang pakikinig po sa ating lahat. Welcome po sa ating program, The Life Way. Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Gideon Nanette ng Boracay Grace Christian Fellowship na nagdadala ng mensahe ng salita ng Diyos. Ng salita ng Diyos ay makapagbigay po sa atin ng pag-asa, lakas ng loob, at maging nagtuturo po ng kaligtasan, na mayroon tayong kaligtasan po na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. So sa hapong ito, saan man po kayo naroon, nasa bahay, nasa trabaho, nasa daanan, or nawa ang ating buhay ay nararanasan po ang presensya ng ating Panginoon. At nararanasan po natin ang pagpapala ng Diyos. So today is May 29, 2026. At muli, gusto lang po nating batiin ang ating mga kaibigan dito sa isla ng Boracay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maging sa mga kababayan po natin sa iba't ibang parte ng Malay, sa ating mga kabarangay, at maging sa ating mga kababayan na sa ibang probinsya na maabot po ng ating radio station. Magandang hapon po sa inyo. And also sa ating mga friends online. We are live sa ating Facebook, sa Boracay Malay Streaming, maging sa Radyo Boracay 106.1 FM. At napapanood at nasa online apps din tayo. Maririnig po tayo sa mga internet radio apps and web. And sa ating mga kababayan, sa ating mga OFW, magandang araw po at magandang hapon po sa inyo. Naririnig po tayo sa MyTuner, What's Your Radio? And also sa Radio Philippines. And even sa ating live online radio at instant radio. Ito po na mga internet radio apps ay makakapagbigay po ng koneksyon at nakukonek niya po tayo. At kung hindi nyo pa nada-download po ito, punta lang po kayo sa App Store or sa Play Store. At sa pamagitan ng inyong cellphone, magkakaroon po tayo ng connection. Also, nakikinig or naririnig din tayo at napapanood sa YouTube ng Boracay Malay Streaming and Radyo Boracay. Isa sa mga mapapasalamatan po natin na tayo po ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag-connect through sa ating technology. And we would like to praise and thank the Lord for this technology na hindi lang siya nagbibigay po sa atin ng comfort when it comes to information, communication, but even in our Christian journey or spiritual journey, nagagamit po ito para ma-remind ang bawat isa sa pinakapakay ng Panginoon. And yes,
na nagkakaroon po tayo ng koneksyon sa salita ng Panginoon and even in our prayers, no? Na makapag-connect po tayo. So sa ating mga kaibigan, kasamahan sa gawain, especially dyan sa Boracay Grace Christian Fellowship, na patuloy na nagsusuporta sa atin, nagbibigay ng kanilang prayer, nagbibigay ng kanilang encouragement. Magandang hapon po sa inyo. Ang hangarin po ng ating program is that magkaroon po tayo ng time na sa pamagitan ng salita ng Diyos, malaman po natin at makilala po natin kung sino ang Panginoon sa kanyang mga salita. At sa pamagitan ng kanyang mga salita, malalaman po natin ang kanyang kalooban. At kung paano po natin magawa ang kanyang kalooban. And also, we would like to proclaim the gospel ng ating Panginoong Jesus. Because ito po ang pinakakailangan ng bawat isa sa atin. Ito po ang mensahe ng Diyos na kung saan makikita po natin na ang mahalaga sa buhay na ito na makamtan po natin ang kaligtasan ng ating Panginoon. So this afternoon, we would like to praise and thank the Lord na muli atin naman mabalikan ang kanyang mga salita. At sa hapong ito, magsisimula po tayo sa prayer. But before that, may gusto lang po tayong batiin sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. At happy anniversary sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang mga anniversaries. Na makita po natin na sa bawat buhay, sa bawat araw, ang Panginoon po ang nagpapala sa ating buhay. Kasama ng ating pamilya, kasama ng ating mga mahal sa buhay. Yes, kung may mga successes, may mga celebrations, may mga achievements, it is our duty na balikan ng ating Panginoong Jesus. Dahil siya po ang pinakarason kung bakit may mga magagandang bagay na nangyari, natanggap, at naranasan sa ating buhay. So to start with, tayo ay manalangin. Let us pray. Father in heaven, we would like to praise you and thank you for what you have done sa bawat buhay po namin. Ikaw po ang nag-ingat sa amin. Ikaw po ang nagbigay ng aming mga pangailangan. Ikaw po, Panginoon, ang nagbantay and even, Lord, nagbigay ng kalakasan. And Father, we would like to praise you and thank you for this wonderful time na meron kaming pagkakataon na ma-share ang inyong mga salita, Panginoon, para sa aming lahat. Na ma-remind po kami na may isang Diyos at tagapagligtas at nagbibigay ng pagkakataon sa amin na maligtas, Panginoon. Magkaroon ng tamang relasyon at direksyon sa buhay. Lord, pagpalain mo po ang aming mga listeners, ang aming mga viewers. Continue to work in our lives. Continue to bless our families. And even, Lord, we would like to commit and pray for our government. Lord, pagpalain mo po ang aming bansa. Patuloy mong gabayan ang aming mga leaders sa kabila ng mga sitwasyon, sa kabila, Panginoon, ng mga pangyayari. Lord, we pray for your blessing, especially dito sa isla ng Boracay, maging sa radio station na ito. May you bless the ownership, the management, and even the viewers and listeners of this radio station. And Lord, for today, we are committing to you your word na maging foundation ng aming buhay. Lord, this is our prayer. In Jesus' name, Amen. So today, ating paglalaanan ng ating oras, ang mensahe patungkol sa
ating kaligtasan. Na mayroong kaligtasan ang bawat isa sa atin. Ang kaligtasang ito ay nagmula sa ating Panginoong Hesus. Na sa kanyang puso, sa kanyang hangarin, sa kanyang misyon, mula nung ginawa niya ang mundong ito, hanggang sa dumating siya sa mundong ito, hanggang sa ngayon, nasa puso ng Panginoon na maligtas po tayo. That's why I entitle our message this afternoon, Jesus Saves. Dahil ongoing po ang pagliligtas ng Panginoong Hesus sa ating lahat. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin at dahil sa ating sitwasyon that still ang tao po ay nasa kasalanan pa. Ang plano ng Diyos, ang ginagawa ng Diyos na mahanap niya ito at maligtas niya tayo. Because without the Lord Jesus Christ, we are hopeless. We are doomed. Without the Lord Jesus Christ, mahihiwalay po tayo sa walang hanggan. That's why, until now, salvation is available to all who believe. Balikan po natin yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. May ino-offer po ang Panginoon na kaligtasan sa ating lahat. Kahit na sa kabila, ang mundong ito ay maraming ino-offer din na mga katuruan or kaparaanan na ang tao po ay maligtas. Pero sabi ng Biblia, there is only one person na makapagligtas po sa atin. And there is only one door, one way, na maligtas po tayo. Ang dami ng reliyon, pero hindi po sa reliyon tayo maliligtas. Ang daming nagagawang magandang gawain or good works, pero hindi tayo maliligtas through sa good works po natin. Maraming mga performances, maraming mga ways na masabi po natin ito ang nagagawa at magagawa po natin para maligtas po tayo. But there is only one Savior. Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, that salvation is found in no other name except in the name of Jesus Christ. He is the only way to eternal life. If we will believe on the Lord Jesus Christ, we will be saved. If we will reject the Lord Jesus Christ, we will be punished. That's why sa hapong ito, i-emphasize po natin na walang plan B ang Panginoon. There is only one Savior, and that is the Lord Jesus Christ. At matatanggap po natin ang kaligtasang ito sa pamagitan ng pananampalataya. Dahil ang kaligtasan, ang tagapagligtas na si Jesus ay isang regalo ng Diyos para sa atin. Muli, balikan po natin ang Ephesians chapter 2, verse 8. Sabi niya, for by grace you have been saved through faith. Mga kaibigan, ang kaligtasan po natin ay sa pamagitan ng pananampalataya.
Dahil ito po ay ibinigay, ipinakita, ipinahayag ng Diyos. That is the grace of God. That in spite of our unworthiness, in spite of our failures and shortcomings, ang Panginoong Hesus ay pumunta at siya po ay nangakong tutuparin niya ang kanyang pangako. And this is the grace of God. And Christ died for our sins and rose from the dead. That ang sabi ng Romans 10 verse 13, if we will believe, and confess that Jesus is Lord, He is our Savior, no matter how deep our sin in the eyes of God, we will be saved. So, balikan po natin. Ang tagapagligtas ay si Jesucristo. Ang kaligtasan po natin ay nakasalalay sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ang mga katotohanan na mabalikan po natin from the Word of God? Bakit hindi po ito magbabago? That Jesus is the only way to eternal life. He is the only way to heaven. He is the only way to the Father. Kahit ano pang ituro ng reliyon, na ang reliyon daw ang makakaligtas. Kahit sabihin po natin na sa pamagitan ng ating pag-aayuno, pag-aabuloy sa ating mabubuting gawa, maliligtas po tayo. Pero sabi ng Biblia, hindi po tayo maliligtas sa ating pag-aayuno, sa ating mga mabubuting gawa, kundi maliligtas lang po tayo if we will believe on the Lord Jesus Christ. So may apat na katotohanan na gusto po nating balikan from the Word of God na magre-remind sa atin na ito po yung maging foundation po natin. Sabi po ng Luke chapter 19 verse 10. Sabi po dito, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Yun yung sabi ni Jesus. Ang sabi naman ng angel kay Joseph, sabi niya on Matthew chapter 1, verse 21, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. He will save his people from their sin. And also sa John chapter 1, verse 29, sabi po dito ni John, the next day he saw Jesus coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. First truth about Jesus, why palagi po nating nasasabi, naging slogan, naging battle cry po natin, that Jesus saves. Why? Because number one, Jesus saves us from our sin. He is the only one who can save us from our sin. He's the one. Hindi po religion po natin, hindi sa mga ginagawa po natin, hindi po sa ating pera, hindi po sa ating panalangin, but the only person who could save us from our sin is the Lord Jesus Christ. Sabi niya nga, He came to seek and to save the lost. Because of our sin, we are lost before God. Sin is the greatest problem. And without the salvation of the Lord Jesus Christ, we will be punished. We are all doomed for destruction.
That's why sabi niya, pumunta siya dito, pumarito siya dito para hanapin ka, para ibalik tayo. Napako siya sa krus kasi siya yung kordero ng Panginoon na sa pamagitan ng kanyang dugo, malilinisan ng ating mga kasalanan. Isinilang siya para maligtas po tayo sa ating mga kasalanan. So, when the Lord Jesus Christ came sa planetang ito, 2,000 years ago, niligtas niya tayo mula sa kapahamakan ng kasalanan. Mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Mula sa presensya ng kasalanan. Kung palaliman po natin from the Word, ang kasalanan sa harapan ng Diyos ang pinaka-problema po natin. Kaso lang parang hindi siya na-i-emphasize sa panahon natin ngayon. Or parang natatabunan na lang siya. Or parang binabaliwala na lang siya. But balikan po natin. Ang kasalanan po ang sumira ng ating relasyon sa Diyos. Napahiwalay po tayo. Nagkaroon po tayo ng spiritual separation. Ng spiritual separation, nagre-resulta ng spiritual death. That's why we need to be reconciled. We need to have that kind of relationship with God through Jesus Christ. And because of our sin, mamamatay po tayo physically. And there is only one resurrection that would lead us to heaven. And that resurrection came from the Lord Jesus Christ. That's why sabi niya sa John chapter 11, I am the resurrection in the life. Whoever believe on me, mamamatay man, but bubuhayin ko. And because of our sin, we will be eternally separated. That's why kapag namatay ang tao na hindi niya na natanggap ang Panginoong Hesus, hindi siya sumasampalataya sa Panginoon. Hindi na siya makaalis sa impyerno. Eternally doomed. Walang transfer po sa Bible. That's why ang kaligtasan ng Panginoon habang buhay po tayo ay napakahalaga po. So, the Lord Jesus Christ save us from our sin. Because there is only one person who could forgive our sin, and through Him, we can experience the forgiveness of God. That's why ang katotohanan po na kung tayo po ay sumasampalataya na sa Panginoong Hesus, ipagkaloob ng Panginoon sa atin ang kapayapaan, peace with God. Ang tinatawag po nating ceasefire, hindi na magkaaway, napapatawad, natatanggap na tayo ng Panginoon. And bilang sumasampalataya na sa Panginoon, hindi na tayo kaaway, kundi tayo po ay mga anak na ng Diyos. That's why in 1 John chapter 1, verse 9, sabi niya, if we confess our sin, God is faithful to forgive us. God is faithful. So bakit hindi na problema ang kasalanan after we believe on the Lord Jesus Christ
Because ang kasalanan po natin ay binayaran niya na sa cross. At dahil binayaran niya na sa cross, ang kapalit ng kanyang pagbayad is kapatawaran. And every day as we sin before God, God is faithful to forgive us from our sin. That's why it is very important to know the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. If we confess, He is faithful and just to forgive us. And then the second one is, sabi niya sa 1 John 1:9, He cleanses us from all unrighteousness. He cleanses. Hindi lang tayo napapatawad, kundi tinutulungan niya tayo kung paano po itama or ayusin ang mga hindi kanais-nais na mga bagay sa ating buhay. So, His blood, the Lord Jesus Christ died on the cross. His blood washes us from all our sin. The good news is, no matter how deep our sins, no matter how many our sins before Him, kaya yan linisin, kaya yan patawarin. Ang kailangan lang po natin is a willing heart, a humble heart, a faithful heart to ask the Lord, to seek the Lord, to call upon in the name of the Lord. Because the Lord Jesus Christ has the power. And He is the only one who could break the power of sin in our lives. Who could break the pattern of sin in our lives. Who could break the curse of sin in our lives. You know what? Kasalanan po ng ninuno po natin ay nasa atin. Ang kapangyarihan ng Diablo ay nasa ating mga kasalanan. Ang consequence, ang sakit, ang sumpa ng kasalanan ay nasa sa ating buhay. And the only person who could break the curse, the cycle, the pattern of sin in our lives is no other than the Lord Jesus Christ. He breaks the power of sin so that sin will no longer have dominion over us. Kasi kung hindi po ito ma-break, hindi po mawala ang sumpa, hindi po natin makuha yung pattern, it will run out until sa next generation. That's why we need to consider, we need to reconsider Jesus, because He forgives us from our sin, He breaks the power of sin in our lives. And third po dito, He is the only one na makapag-restore ng ating relationship. Relationship with God, relationship with the Father, and relationship with people. You know what? Dahil sa kasalanan, mayroong separation. But because of Jesus Christ, mayroong reconciliation, mayroong restoration. That's why this afternoon, if we are living for ourselves, if we are living in sin, we are separated from God. And we are separated from the people
na ibinigay ng Panginoon. Magkakaroon lang ng reconciliation, magkaroon lang ng restoration if we allow the Lord to take control of our lives. Napagharian muli ng Panginoong Hesus ang ating buhay. Yes, may mga broken relationship. Unang na broken is our relationship with God. And if you call upon the name of the Lord Jesus Christ, He will restore that relationship. He will mend that relationship. And He will help us na kung may broken relationship man tayo sa ating family, sa ating friends, sa ating neighbors, sa ating kasamahan sa church, God will restore that broken relationship. Anong sabi ni John sa 1 John? 1 John, sabi niya po dito, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we look upon and have touched with our hands concerning the word of life. The life was made manifest. We have seen it and testify to it and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, the Lord Jesus Christ. So salvation through Christ is our foundation. Salvation through Christ is very important in our relationship with God and in relationship with people. So, Jesus Christ saves us from our sin. Number 2, He saves us from eternal punishment. Take note, eternal punishment. Si Jesus Christ po ay nagturo patungkol sa eternal punishment. Impyerno, ang tawag dito, hell, or lake of fire, na hindi namamatay yung apoy, na mayroong uod na dinisinyo para saktan ang mga taong hindi tumanggap sa Panginoong Hesukristo. So it means that this teaching about hell is real. And if we will reject Christ, if we will deny Christ as our Lord and personal Savior, dito tayo ilalagay ng Panginoon. Because this is the eternal punishment. We will be eternally separated from God if we will reject Jesus as our Lord and personal Savior. Hindi po ito pananakot, pero nakakatakot po ito. Katotohanan po ito na dapat po nating isaalang-alang. Because sabi ng Hebrews chapter 9, as it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Ang tao po, kapag mamamatay or mapatay,
Sabi ng Biblia, hindi na umiikot yung kaluluwa niya sa mundong ito. Walang 40 days. Yes, turo yan ng kultura, pero wala na doon ang kaluluwa. Wala na. Because after death, the judgment. Judgment, kung siya po ay believer ng Panginoong Jesus, he will be with the Lord. Automatic yon. Because sabi ni Paul, absent from the body, present with the Lord. But if that person, mahal po natin sa buhay, hindi siya believer ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, he will be judged by God. That's why, kung ikaw po ay Kristiyano, Bible believer, hindi ka na maniniwala dapat sa mga espiritu na ang kaluluwa ay ang kaluluwa ay bumabalik pa. Hindi yun ang turo ng Biblia. Ibang espiritu yon. That's why, ang katuruan po dito, you need to settle your relationship with God. Because Jesus came to save us from eternal punishment. He came to rescue us. Because eternal separation, eternal punishment, hell, or lake of fire is real. Naalala nyo ang teaching ni Jesus about sa rich man at saka kay Lazarus? Totoo yon. At nakakalungkot isipin na may mga taong hindi naniniwala nito. At nakakalungkot ding isipin na binabaliwala po natin yung katuruang ito. That's why ang kaligtasan po ay napakahalaga. Even si Jesus, even si Apostle Paul, they said, today is the day of salvation. If you hear the word of God concerning our salvation, please do not harden your heart. Balik ka na sa Panginoon. Kung ikaw po ay lumalayo, balik ka na sa Panginoon. May tinatawag tayong lumalamig at lumalayo sa Panginoon. Balik na sa Panginoon. Settle mo na. Examine yourself whether you are in the faith or not. Because ito po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Jesus saved us from the eternal punishment. He came to rescue us. He came to offer the gift of eternal life. That's why, in the future, wala tayong maituro or maiblame sa Panginoon. Lahat po ay ginawa na ng Panginoon. Binigyan niya na tayo ng buhay na walang hanggan. Binayaran niya na yung ating kasalanan sa cross. Binigyan niya na tayo ng pagkakataon. May mga nagpipreach na, may nag-i-invite na magba-Bible study, may nagre-remind na po sa atin patungkol sa Kanya. At kung ang buhay po natin nag-end up sa impyerno, wala po tayong ma-blame. But to blame ourselves by not taking heed. Hindi po natin binigyan ng oras, ng pagkakataon na ang Panginoon po ang mangusap at maghari sa ating buhay. But take note, hindi pa huli ang lahat. Hanggang ngayon, patuloy ang Panginoon na nanawagan sa ating lahat, and He offered the gift of eternal life. This is free. Those who believe in Him will never perish. Lahat po ay ginawa ng Panginoon. Nilabanan niya ang dyablo, nilabanan niya ang kamatayan, binayaran niya ang kasalanan, binigyan niya tayo ng katagumpayan. At hindi lang tayo binigyan ng katagumpayan, kundi binigyan niya tayo ng assurance, ng kasiguraduhan. Imagine, sabi niya sa John 14:6 or John 14:1, sabi niya, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it is not so, I would have told you.
I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. At may mga example na po na pumunta ng langit. Lazarus, ang kriminal sa cross, pinangakuan niya. Si Pablo, si Elijah, at marami pang mga example. So napakahalaga po na mabalikan po ito that Jesus saves. He saves us from our sin. He saves us from eternal punishment. Number 3, He saves us from the power of the enemy. Who is our enemy? Satan. The God of this world. Yung bumubulag sa isipan ng tao. Yung nag-iinfluensya na ang tama ay mali at mali ay tama. Na kumukontra sa salita ng Diyos. Ang espiritu ng Antichrist, nino galing yan? Kay Satan. Ang nagbibigay ng sakit, demonic oppression, addiction, ang nagbibigay ng takot or trauma, ang nagsasabi na normal lang ang mamuhay sa kasalanan. Kanino galing yon? Kanino galing yon na eat, drink, and be merry, for tomorrow we will die. Huwag mo nang isipan yung eternal future mo. Basta importante, masaya ka ngayon. Kanino galing yan? Sa kaaway. At alam nyo ba na tinalo ng Diyos si Satan? He has defeated Satan. Jesus defeated Satan and all his evil spirits. All principalities, all dominions in power. That's why maraming nakita po natin na example, no? Na maraming mga na-demon possessed na pinalayas ng Panginoong Hesus, nanginginig sa tuhod ang mga demonyo in the name of Jesus Christ, at the blood of Jesus Christ. And He gives the power of the Holy Spirit to overcome the enemy. And He gives us the full authority in heaven and to share the gospel because He defeated the enemy. That's why yes, nandyan ang kaaway, nagbibigay ng takot, nagbibigay ng trauma, nagbibigay ng addiction, nagbibigay ng possession, nagbibigay, lahat na lang ng mga negatives na bibigay ng dyablo. Sino yung kailangan po natin? Si Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, luluhod ang lahat ng mga masamang espiritu. Lalayas ang mga masamang espiritu. In the name of Jesus, there will be freedom. There will be strength. There will be courage. Because Jesus saves us from the demonic power. May tinatawag tayong generational curse, no? Galing sa kaaway yon. Sino yung makakakuha nun? Ang Panginoong Hesukristo. That's why Jesus saves. Sa ating buhay, akala natin na ang makakatulong sa atin is yung mga tao. When it comes to spiritual powers, spiritual battles, that's why marami tayong nilalapitan ng mga witchcraft. But ang sekreto pala, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa Panginoong Hesukristo.
And lastly po dito, Jesus saves us from our day-to-day difficulties and problems. I am with you always. I will never leave you nor forsake you. Yes, in life, there is always a struggle. Mayroong sickness, mayroong breakups, mayroong heartbreaks, mayroong daily pressures every day, di ba? Stress, doubts, fear, stress, distress. Anong sabi ni David? The Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi ni David, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Psalms 46 verse 1. Yes, every day, mayroong storm sa buhay natin. May mga difficult moments. May mga uncontrolled situation. May mga daily needs. And the Word of God ay nandyan. Nabigyan tayo ng full promises of God. Sa bawat senaryo, sa bawat situation, nandyan ang pangako ng Diyos. Ililigtas niya tayo. That's why we need to pray. We need to connect. We need to depend. When Peter cried out, Jesus immediately saved him from drowning. So sa mga kapatid po natin, yes, daily trouble, daily trauma, daily pressure, daily problem, daily challenges, Jesus saves. Minsan nakala natin na mga eternal needs, mga spiritual needs lang ang kaya ng Panginoon. Akala natin trabaho, pagkain, negosyo, relasyon sa pamilya, akala natin tayo yung bahala. No. Nothing. Wala po ng mga bagay na hindi sakop ng Panginoong Hesus. So this afternoon as we end, first of all, salvation is available. You must receive it by faith. Put your full trust. Recognize Him as Lord, as God and Savior. Allow the Spirit of God to control your life. If you want to be saved, if you want to have eternal life, if you want to go to heaven, if you want to become a child of God, call on the name of the Lord Jesus Christ. Ask Him and put your life on Him. And if you are a believer ka na ng Panginoon, lumalayo ka, lumilihis, lumiliko, balik ka na sa Panginoon. Naghihintay siya sa iyo at tutulungan niya tayo sa daily routine, daily battles ng buhay po natin. Be humble in the sight of God. Why? Because His grace is sufficient. We need to surrender everything before God. Muli, tandaan po natin, Jesus is our only Savior and His salvation up to now is available to all. No matter your situation, no matter your condition, He is ready to save you. Just believe.
Today is the day of salvation. Do not delay. Now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Accept Jesus today and you will receive eternal life. Accept the Lord Jesus Christ today and you will receive freedom. Accept the Lord Jesus Christ and you will receive victory. At sa ating mga kapatiran, let us continue to fight the good fight of faith. Kung ikaw po ay nanlamig, magpalakas ka sa Panginoon. Remind yourself always of His promise that I am with you always. And no matter what happened, He said to His follower, I will never leave you nor forsake you. Jesus is our ultimate Savior. He gives us the victory. And this is the promise of God. And we can always say, Jesus saves. Mula noon, ngayon at magpakailanman, siya po ang tagapagligtas. And He is worthy of our acknowledgement. He is worthy of our loyalty. He is worthy of our service. And we praise God for this truth and for this revelation. So as we end, bago tayo mag-pray, gusto lang po tayong batiin, no? Sa hapong ito. Magandang hapon po sa ating sa aking kapatid dyan, no, na si Tata. He is watching from Guimaras. Okay? And also sa ating mga kaibigan dyan, no, sa mainland. No? Magandang hapon po sa inyo. And today, no, we thank God and we praise Him, no, for His word. Let us close in prayer. Father, once again, we thank you for your Son, the Lord Jesus Christ, who died on the cross and become victorious. We thank you for the salvation and the offering na patuloy mong ino-offer sa lahat ng gustong maligtas. And I pray for the people na nakikinig ngayon, nanonood ngayon. Tulungan niyo po silang masilayan at madatnan ang kaligtasan na nanggagaling sa inyo. Na hindi sa aming simbahan, hindi sa aming reliyon, hindi sa aming mga gawa, kundi sa ginawa lang ni Jesucristo dun sa cross. Na ikaw ang alay, ikaw ang nakapagbayad, ikaw ang tinatanggap ng Ama. And I pray, Lord, ng kaligtasang ito ay mangusap sa bawat isa. And we thank you, Father, for this time na mabalikan po namin. May you continue to bless all the viewers and all the listeners sa hapong ito. May you continue to bless na ang lahat ng mga preachers, nag-share ng gospel, churches, organizations, online platforms ay magpapatuloy hanggang sa pagbabalik. Because you said, your gospel must be preached, Lord, into all the world. Lord, today we bless your name and we thank you. And this is our prayer in Jesus' name. Amen.